Bawat isa sa atin at sa mga kapatiran po natin na nasa kanila pong mga tahanan. Good afternoon po. So mag-start na po tayo sa ating pong pananambahan. Let's all stand up. At tayo muna po ay mag-aawitan. Our first song is Glory to His Name. Glory to His Name. Okay, awitin po natin. First stanza, ready, sing. Down at the cross where my Savior died, downward for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. I am so wondrously saved from sin. Jesus so sweetly abides within. There at the cross where He took me in. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. O precious fountain that saves from sin, I am so glad I have entered in. There Jesus saves me and keeps me clean. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Chorus. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Manatili tayo nakatayo at hilingin ko si Brother Rene po muli na pangunahan po tayo sa panalangin. Shall we pray? Lord, once again, we are thankful for your grace and for your love. Let Christ be always manifested and lifted up in our midst. Continue to guide us, Lord, and continue to keep us safe. Despite of the many difficulties that we have, we are still safe. Bless this service and our Lord's Supper. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, pwede na po kayong makaupo at muli po tayong aawit. Ang next song po natin is Now I Belong to Jesus. Now I Belong to Jesus. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no part evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me.
years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, free from sin that long had enslaved me. His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Chorus! Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. We'll sing one more song at yung pamagat po nito ay Living for Jesus. Living for Jesus. Yan po yung aawitin po natin. Living for Jesus. Okay, awitin po natin. Ready, sing. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe no other master. My heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Second stanza. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Chorus! O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe no other master. My heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Third stanza. Living for Jesus wherever I am, doing each duty in His holy name, willing to suffer affliction or loss, deeming each trial a part of my cross.
O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Last stanza. Living for Jesus through earth's little while, my dearest treasure, the light of His smile, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tawagin ko po ang ating pastor para po sa mga announcements po. Okay, magandang hapon sa inyong lahat, and it's good to see you this afternoon. Mamaya po pagkatapos ng ating serbisyo, magkakaroon po tayo ng banal na hapunan talaga because hapon natin gagawin yung ating Lord's Supper na tinatawag. Kaya salamat at narito kayo para maging bahagi sa bagay na yan. Ang ating pong announcement, kaninang umaga nagsimula ako ng series. Actually, di naman series yun. Akala ko matatapos ng isang pasadahan, pero mukhang 3 linggo pala matatapos yung mensahe na yun, no? Yung iglesia sa Antioquia. Okay? So baka 3 weeks yan. After that, magsisimula po ako roon sa nabanggit ko noong imimensahe ko, yung 5 solas of Reformation, na doon ma-identify din kung ano ang paniniwala natin bilang mga Baptist, bagamat may mga taong ayaw tanggapin yung claim natin na isa po tayo sa mga produkto ng Reformation. Ayaw nila tanggapin yan. Gustong maniwala talaga na bago pa nag-Reformation, andun na tayo. Andun na yung Anabaptist. Pero yung Baptist itself, in what it stand for now, sa Reformation po natagpuan yan. Kasi historically, kung pag-aaralan mo yan, lumabas po tayo sa mga Anglican. No? From Catholic, lumabas yung Anglican. Dati ang Catholic, yung religious ang kanilang Pope. Sa Anglican, yung King ang kanilang the leader of the church. And then from Anglican, there's a group of people na nais nila talagang malinis yung church, lumabas yung mga Puritan. And then from Puritan, hindi pa rin sila kontento, lumabas po yung mga separatist na tinatawag. Separatist independent. And from that, lumabas po yung mga Baptist. Okay? Kaya meron pong history yan, dokumentado yan. Hindi tayo magsasalita nung tinatawag nating Baptist fantasy katulad nung sa Trail of Blood na through church history makikita mo may Trail of Blood. Wala pong trail, Baptist fantasy yon. Ang makikita mo, Trail of Martyrs na namatay sa pananampalataya nila. Pero hindi pa ganun ka-define ang kanilang mga belief sapagkat yung dun sa Trail of Blood na yon na ginawa ng Baptist, sino gumawa nun? Kilala mo yun eh. Nakakalimutan mo na. Okay. Yung Trail of Blood na yon, makikita mo may mga nilagay siyang mga grupo ro na
kulto talaga eh. Hindi yun ang paniniwala ng Baptist eh. At hindi nangangahulugan sa church history, porgit nagbabautismo sila ng lubog, Baptist na sila. Hindi po. The reason we are Baptist, hindi dahil lubog ang bautismo natin. The reason we are Baptist because of what we believe and what the Bible stands for. Baka masya kayo, during the early days of Baptist, hindi sila nagbabautismo ng lubog. Puna sa muka. Ganun lang. Kasi malamig sa England eh. Pero ang belief nila, ang pwede lang bautismohan, yung tinatawag nilang regenerate church membership, yung mga tunay na ligtas lang. Because it opposes infant baptism, and it opposes those believe na kinakailangan by maging miyembro sila ng church by birth, and dahil ipinanganak sila sa bansang ito, na ito yung tinatanggap na reliyon ng buong population ng bansang ito, dahil pagkapanganak nila automatic, yun ang reliyon nila. Hindi nila tinatanggap yun. Baptist believe na bago ka mabautismohan, kinakailangan alam mo na ligtas ka. Yun po ang tinitindigan natin katotohanan sa Biblia. Yung mode of baptism, kung lubog ba yan or wisik yan, hindi pa naging issue yun during that early time. Na-develop na lang yan dahil talaga through study of the scripture at nakita nila sa history, talagang kinakailangan ilubog talaga yung tao. Doon inadapt na ng Baptist yung lubog. Nangyari pa yan, siguro mga 1630s, no? Saka pa nangyari, isipin mo, 1611 nagsimula, mga 1630, doon na sila nagsimula magbautismo ng lubog. Historically po ito, no? Dokumentado to. At yun ang makikita natin. At yun naman talaga ang biblical. Kaya nga, kapag nag-aral ka ng King James Version, which was translated during 1611, at ang mga nag-translate doon, mga Anglican, yung word na baptism, hindi nila nilagay immersion, which is the proper word of baptizo. Ang English word talaga nun, immersion. Ang inilagay nila, dahil mga Anglican sila, baptism. Bakit? Kasi ang mode ng baptism nila, hindi immersion. Okay? Kung political ano yan eh, may political something dyan eh. Ilagay natin baptism. Kasi pag immersion hindi ganoon ang ginagawa natin eh. Ang mga Anglican hindi naman nagbabautismo ng lubog during that time eh. So actually mistranslation yun sa King James Version. Pero ang dapat inilagay nila ron, immersion. Okay? Even the word bishop, hindi dapat bishop ang ginamit doon. Mga Anglican during that time may bishop eh. Kinopya nila ang Roman Catholicism eh. Ang dapat nakalagay doon, ang proper translation, overseer. Okay? Head of the church. When if a man desire an office of an overseer, at saka yung word na office, wala niyan sa original Greek. If a man desire an overseer, to be an overseer, yun lang sinabi roon. He desired a good work. So, when you study that, you study history, you study the words that was used, minsan makikita mo, maging sa translation, may pagkabias din. Okay? At sa ating kapanahunan, salamat sa Diyos, because of technology, we can go back 200 years or 300 years na may mga record. Kasi yung mga malalaking library ngayon, talaga nilalagay nila sa soft copy yan. Kaya ikaw, magpindot ka na lang ng Google, makikita mo na talagang mababasa mo yung mga dating gumagawa ng libro, nagpupunta pa sa iba-ibang malalaking library para mag-research doon. Ngayon, hindi na. No? Pwede mong mabasa yung original King James Version na sinasabi na duling ka pag nabasa mo dahil sa hirap. Ang hirap basahin nun, I tell you, kapag binasa mo yun. Hindi yun katulad, ang ginagamit kasi natin yun, 1679. Tama ba? 1762. 1762 yung nabibili nyo sa market. Kung pupunta ka ng market ngayon sa National Bookstore, bibili ka ng King James Version, 1762 yung translation na yun. Mula sa 1611 hanggang 1762, 5 revisions pa ang nangyari dyan para magkaroon tayo ng 1762 na siyang ginagamit natin ngayon. Yan yung pinag-aaralan natin. Of course, I love to read that dahil accurate translation din naman yan. Pero dahil nangangaral tayo ng Tagalog, kinakailangan gamitin natin yung salin natin sa Tagalog. Marami rin naman katiwa-tiwalang salin sa Tagalog na magaganda. At kung ikay nag-aaral ng Biblia at nais mo talaga matulungan din yung mga tao, kung diskumpiyado ka rin sa salin, di magkaroon ka ng personal research mo, magpunta ka sa
sa original Greek and Hebrew, makikita mo ron, gumamit ka ng Bible Dictionary, makikita mo yung meaning na English, isalin mo sa Tagalog, ganun po. Para at least ma-appreciate natin talaga yung tamang pag-aaral at pagbibigay ng kahulugan sa salita. Now, we will study that, yung 5 solas, at alam natin yan, no? Kung ano ito, yung sola scriptura, scripture alone, sola fide, faith alone, sola gratia, grace alone, sola Christus, Christ alone, at saka yung soli Deo gloria. Okay? For God's glory alone. So lahat po yan, no? Under the backdrop of Roman Catholicism. Ibibigay ko po yan para ma-appreciate natin. Yun po ang pinaglalabanan ngayon at yun ang tinindigan. Hindi lamang po Baptist ang tumindig sa paniniwalang yun, kundi maraming mga unknown heroes na tinatawag na nangamatay sa kanilang pananampalataya because of those beliefs. Of course, sa ating Baptist distinctive, yung nabanggit ko sa inyong 5 solas, naando naman yun eh. Okay? Na sa ating the Bible is the final authority. Kaya nga lang, bagamat Bible is final authority, pagdating sa Baptist distinctive, yes, we believe that the Bible is the final authority. Kaya lang since tayo ay New Testament priority tayo. Okay, bakit New Testament priority? Sapagkat ang church, the dispensation of the church is in the New Testament. It is not in the Old Testament. That's why we give priority, okay, on the New Testament authority as far as church concerned, hindi ang Old Testament. Naniniwala tayo sa Old and New Testament that they are authoritative in what we call in the life of the believer today, no? Pero ang priority natin, New Testament priority because church is in the New Testament. Yun po makikita ninyo sa Baptist distinctive natin. Okay? And we share with other groups yung tinatawag nating authority of the Bible. Kung naniniwala sila sa authority ng Bible, naniniwala rin tayo sa authority ng Bible. Kaya lang, New Testament priority po tayo bilang mga Baptist. Ako, napakagandang pag-aralan yan. Why? Because church is a New Testament dispensation. Yun lang po, no? Pag-aaralan din natin yung Christ alone, of course, yung soli Deo gloria. Sa umaga po yan, no? At pwede nyo mapanood. At yan po magiging series na isusunod ko pagkatapos nitong mensahe ko sa iglesyang nagsimula sa Antioquia. Ganon din sa mga sumusubaybay sa atin sa kanilang mga tahanan. So antabayanan nyo po yan, yung mensahe na yan. I know we will learn something out of it. At kung may Sunday school lang tayo, actually marami pa rin akong gustong ituro na talagang nakalaan talagang pang Sunday school. Pero pwede rin naman ituro sa church yan. Hindi lang sa Sunday school, kundi sa church din. Dahil ang mensahe ng Biblia, para sa lahat ng tao. Okay? Sa lahat ng ligtas. Now, ano pa? Every Wednesday night, may prayer meeting tayo at this coming Wednesday. Luke 16 ang parable po natin na pag-aaralan. Dalawa ang parable yan eh. No? Depende kung anong tingin mo doon sa istorya ng rich man and Lazarus. Kung ito'y parable o hindi, antabayanan nyo. At tignan natin yung mga ebidensya sa Biblia kung talagang parable nga to o hindi ito parable. Pero ang daming ebidensya that points to that direction. So we will study that. Sabi nila kapag naniwala kang parable yung Luke 16 parang parehong naniniwala ka sa sinasabi ng Jehovah's Witness kasi ang Jehovah's Witness sinasabi nila parable yung Luke 16 Well, kung sinabi mo bang parable yung Luke 16 dahil yun ang pagkakaunawa mo sa Biblia, nangangahulugan ba hindi ka naniniwala sa impyerno? Actually, ang Luke 16 kahit hindi isulat, ang daming talata patungkol sa impyerno. Mag-aral ka lang ng Ezekiel isang katutak yung word na impyerno doon At saka yung description na sinabi doon patungkol sa impyerno at yung mga taong napupunta ron. Ezekiel, pag-aralan ninyo. At of course, sa New Testament Revelation, ang ating Panginoong Jesucristo nagturo ng hell. Okay? At maraming itinuro patungkol sa impyerno sa Biblia kaysa sa langit. At nais kong makita niya sa pag-aaral natin ng mga talinhaga. Okay. Yan lamang po at umaasa ako na makapareham kayo this coming Wednesday night. Face-to-face po ang ating meeting, ganun din sa ating mga nanonood. Panalangin natin yung pag-igi ng ating panahon.
para at least higit na mas maraming mga kapatiran na ang makadalo sa church nang walang takot, no? Kami na-postpone yung aming brother, na-postpone yung aming pagtuturok ng Sputnik B. Ang daming nagreklamo kay Yorme kasi naka-schedule lahat eh. Ilan libo yun naka-schedule, second dose ng Sputnik B. Tapos walang Sputnik B. Ngayon pinag-aaralan daw, ano yung itinurok sa atin? Ano yung itinurok sa atin? Wala na yun. So, hindi ko lang alam kung kailan darating yung second dose. I hope dumating yan at mag-materialize para at least yung libo-libong naturukan sa Manila at sa ibang mga lugar, maturukan na rin. Kasi yung iba, ang belief din nila, dapat 21 days lang talaga sa amin. Pero may lumabas na pag-aaral, the more na mas matagal yung Sputnik B na iturok, mas okay din yun. Parang AstraZeneca rin. Okay? Kasi ang AstraZeneca, 2 months ang bibilangin bago ka turukan uli. Sa amin, 21 days lang dapat. Pero 21 days namin, yung 24, maraming maaring na-discourage, na-dismaya, at nagtataka bakit walang schedule ng tawag rito, vaccination sa mga second dose ng Sputnik B. Ganun pa man, we continue to pray, no? Yung mga naka-schedule, kayong mga kapatid, si Rachel, kompleto ka na, no? Okay. Si Chano, hindi pa kompleto. Huwag kang magdidikit dyan dahil baka magkasakit ka. So, AstraZeneca ito, no? Kamakailan, this week ka lang na kompleto. Okay naman pakiramdam mo. Praise the Lord. Okay. Si ate si ate Pfizer, yung pinakamatanda nating attender dito. Parang kinagat lang ng langgam, bro. Talagang, kamusta na ate? Okay lang. Second dose ka na? Oo. Okay ba? Okay lang. Parang wala lang. Parang hindi tinablan eh. So, looking forward, no? Na sana yung marami sa atin ay makakumpleto ng dose. Of course, sa isang banda, it add confidence to you. At yung iba naman, ikaw magpoprotekta sa kanila or ikaw rin ang poprotektahan nila. Still, we will observe the health protocol that we have kagaya ng ginagawa natin ngayon. Okay? So, aawit tayo ng awit pagbati and then babasa si Brother Rene and then we will proceed with the message. Pagkatapos po nito, i-observe natin yung banal na hapunan. Okay. Bawit tayo ng awit pagbati. Okay, let's all stand up at awitin po natin ito, Psalm 89. Okay, awitin po natin. Ready, sing! I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing. I will sing. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness. With my mouth will I make known Thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. Amen. Remain standing po. Tawagin ko po si Brother Rene. Thank you, Mark. So, good afternoon. So, let's open our Bibles, 1 Corinthians, chapter 14. Babasahin po natin ang salitan from verses 26 to 40, kaayusan sa iglesia. Ano kung gayon, mga kapatid, kapag kayo'y nagkakatipon, bawat isa ay may isang awit, isang aral, isang pahayag, isang wika, isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay para sa pagpapatibay. Kung nagsasalita ang sino man ng wika, dapat ay dalawa o tatlo lamang. At sunod-sunod ang bawat isa at may isang magpaliwanag. Subalit kung walang tagapagpaliwanag, tumahimik ang bawat isa sa iglesia at magsalita sa kanyang sarili at sa Diyos. Kaya ang magsalita ang dalawa o tatlo sa mga propeta,
Kung may ipinahayag na anuman sa isang nakaupo, tumahimik muna ang nauna. At ang mga espiritu ng mga propeta ay nasa sa ilalim ng mga propeta. Ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia sapagkat sila hindi pinahihintulutang magsalita, kundi pasakop gaya ng sinabi ng kautusan. Ang salita ba ng Diyos ay nagmula sa inyo? O kayo lamang ba ang dinatnan nito? Subalit, kung ang sinuman ay hindi kumilala nito, siya ay hindi kikilalanin. Subalit gawin ang lahat ng mga bagay ng nararapat at may kaayusan. God bless the reading of the word. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Salamat Panginoon sa iyong salita. Salamat sa buhay na Diyos na aming pinaglilingkuran. Sa pribileyo na meron kami sa gabing ito para makapanambahan at mag-observe Panginoon ng banal na hapunan. Patnubayan mo ang mga kapatid sa gawain ngayong hapon. Kausapin mo kami mula sa iyong salita at mawalhati ka o Diyos sa gawain namin sa oras dito. Pinupuri ka namin dinadakila sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat. Okay, ang ating pong tatalakayin ay mahal ng Panginoon ng Iglesia. Tayo ay nasa ika-20 bahagi ng pag-aaral natin ito, no? Serye ng mahal ng Panginoon ng Iglesia. Particularly, ang nais kong talakayin dito, yung tinatawag na pagtitipon. Alam niyo ba sa New Testament, ang daming klase ng pagtitipon na makikita natin that is connected with the church. Tignan ko lang po yung ating okay. Maging kaanib o miyembro ng iglesyang lokal ay naaayon ba sa Biblia? Yes, napag-aralan natin yan. Mahalaga pa para sa isang mananampalataya ay maging kaanib ng isang lokal na iglesia. Yes, tinalakay din natin yan. Na ang pagiging kaanib ay makikita at maliwanag na itinuturo ng Biblia. Yes, natalakay natin yan. Ngayon, nais kong makita ninyo rito ang iba't ibang pagtitipo na makikita natin na ginagawa ng lokal na iglesia sa Biblia. Kaya nga merong ibinigay doon na huwag niyong pababayaan ang pagtitipo natin. No? Mariin na ibinigay ito na itinuturo sa bawat bahagi ng iglesyang lokal, no? Na kaanib sa isang iglesyang lokal. Tignan natin itong mga pagtitipong ito. Of course, magsisimula tayo sa pagtitipon sa pagsasama-sama sa panalangin. Minsan ito'y kinakategorya nila bilang prayer meeting. Dahil alam naman natin sa pagsisimula ng iglesia na nandun sa kalagayan ng pagiging nucleus nito, hindi pa dumarating ang banal na Espiritu ng Diyos, ipinag-aantay sila, ang isinagawa nila, no, ay pananalangin bilang magkakapatid sa pananampalataya. Makikita natin yan sa Gawa Kapitulo 1:13, nang sila'y makapasok sa lungsod, umakyat sila sa silid, sa itaas na naando nakatira si Pedro, Juan, Santiago at Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na Makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Verse 14, sama-samang itinalaga ng lahat ng mga ito ang kanilang sarili para sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. So makikita pa lang natin sa simula't simula ng
gawain ng iglesia ay makikita natin na sila'y nananalangin. Hindi pa dumarating ang banal na Espiritu dito, ipinangako pa lang sa kanila 10 araw pagkatapos ng pag-akyat ng ating Panginoong Kristo doon sa langit. At actually, sa ministry ng ating Panginoong Kristo na nakatala sa Luke, no? Sa pagsisimula ng kanyang pagbiministeryo, makikita nyo ron, nung binautismuhan siya, binanggit doon sa Book of Luke na siya'y nananalangin hanggang nga sa katapusan ng kanyang buhay. Siya'y nananalangin doon sa krus. No? At lalo na nung hilingin niya sa Ama, aking pinagkakatiwala sa iyo ang aking espiritu. So makikita natin ang buhay din ng iglesia na kung saan ito'y katawan niya, nagsimula rin sa pananalangin. Isa sa mga magandang halimbawa na nais kong makita ninyo, yung dumaan sila sa pagsubok, hindi sila nagkawatak-watak, bagkus matibay silang nagsama-sama upang ipanalangin yung kalagayan na kinalalagyan nila ng mga oras na yon. Ito'y makikita natin, no, sa Gawa Kapitulo 4, 23 hanggang 24, sabi ito, pagkatapos nang sila'y mapalaya, actually, kinuha sila rito, kinastigo, tapos pinalaya sila, itong mga apostoles, itong mga alagad ng Panginoon, pumunta sila sa kanilang mga kasamahan at iniulat ang lahat ng sinasabi sa kanila ng mga punong pari at mga matatanda. Sa verse 24, it is clear that it is implied here na sama-sama silang nanalangin. Bakit? Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, O Panginoon, na gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at lahat ng naroon doon. Now, verse 31, pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dakong pinagtitipunan nila at silang lahat ay napuno ng Espiritu Santo at kanilang ipinahayag na may katapangan ang salita ng Diyos. Now, itong event nito na nangyari during that time, hindi natin alam kung nagkaroon ng tinatawag nating local earthquake dun sa lugar na yon o yung lugar lang na pinagtitipunan nila na uga. No? Usually, yung dating bahay namin sa San Juan, malapit sa daan yun sa Barangay Rivera. Kaya lang, yung daanan namin doon, parang ganito, hindi naman ganyang kalakihan. Dahil nga yung pader namin, nakakonekta ron sa kalsada. Pag may dumadaan ng malaking truck, doon yung malaking truck yung nagdi-deliver ng mga buhangin. Umuuga yung bahay namin eh. Kahit na bungalow, umuuga, nasira yung may malaki akong aquarium doon. Talagang nung may dumaan ng malaking truck, nabasag, nag-crack sa ilalim kasi nga umuga yung sahig. Syempre aquarium yan, puro tubig. Nagkaroon ng hindi balancing pag-uga. Basag yung malaking aquarium doon. Tinawag sa akin ng wife ko at isinalba yung mga isda ko ron. No? Dito, hindi natin alam kung doon lang sa bahay nila umuga or mismo ron sa masasabi nating lugar na kung saan naandun sila. No? Yung buong barangay na yon. Or particular lang yung bahay na kung saan nila lang sila. May supernatural happening na nangyari dito na sinabi ng Biblia. Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang dako. Hindi natin alam kung saan nagmula yung pagyanig ng dako. Kung ito man ay supernatural, of course, nanggaling ito sa Diyos. Pero makikita natin dito, mga kapatid, sila'y nananalangin. Okay? At sa ganyang bagay, diyan tayo kumukuha ng prinsipyo na pwede nating i-apply sa ating church yung sama-samang pananalangin ng mga nagtipong mananampalataya sa isang iglesyang lokal. When they assembled, they prayed together. That's why, in application, we have a prayer meeting na dapat daluhan ng bawat kapatid sa pananampalataya. Then, sa Gawa 12:12, na alam natin ang istoryang ito, ng kanyang mabatid ito. Ano nangyari ito? Nakulong rito si Pedro. Pinapatay si James, and then si Peter naman ngayon pinakulong. Pero makikita natin dito, nung nakakulong si Apostol Pedro, pumunta siya sa bahay ni Maria, na inaniwan, na tinatawag na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nananalangin. So dito makikita natin, mga kapatid, nakalaya na si Pedro dito, no? Dahil miraculously pinalaya siya ng anghel ng Panginoon. Pero dito makikita natin, doon sa lugar na pinuntahan niya, ando nagkatipon yung mga church, house church. Anong ginagawa nila noong mga oras na yon? Actually, nananalangin sila. Meron yung isang babae doon, no? Si Rhoda. Nung magbukas ng pinto,
Na-shock siya. Si Pedro nandun sa pintuan, di siya makapaniwala eh. Na-answered prayer na sila eh. Abay, pambihira, nataranta, no? Imbis na papasukin si Pedro, pumunta ron sa mga tao at sinabi niya, si Pedro nakita niya sa labas. Eh, sabi ng mga tao ron sa loob na, baka nakakita ka lang ng espiritu ni Pedro. hindi maniwala, nakakatawa nga yung istorya na yun. Pero makikita natin dito, yung mga mananampalataya, sama-sama sila sa isang lugar, which is house church, during that time, at nananalangin sila nung kapanahon na kung saan may kagipitan. Okay? At diyan nakikita mo yung pagkakaisa ng magkakapatid sa pananampalataya. Pangalawa, pagtitipon sa pagsamba. Ito yung binasa ni Brother Rene kanina. No? 1 Corinthians 14:26. Ano kung gayon mga kapatid, kapag kayo nagkakatipon, bawat isa ay may isang awit, isang aral, isang pahayag, isang wika, isang pagpapaliwanag, gawin ninyo ito ng lahat. Lahat ng mga bagay ay para sa pagpapatibay. During that time, when you study Corinthian, actually, hindi mo alam kung may pastor during that time o kung may group of elders. Pero may makikita ka rito, yung tinatawag nilang mutual participation ng kanilang mga gifts. No? Mutual participation ng kanilang mga gifts. May binanggit nga rito, yung binasa kanina, no? Na kapag may magpapaliwanag, nung nag-speak in tongues, in unknown language, maaring known language ito, pero doon sa mga tao sa church, unknown yun. Kung may magpapaliwanag, okay, magpaliwanag siya, magsalita siya, doon sa speaking in tongues na sinabi na yun. Kung walang magpapaliwanag, tumahimik siya. At kung may magsasalita, okay, ito muna ang una, pagkatapos niya magsalita, sumunod ito, pagkatapos magsalita, sumunod yon. Kung meron silang mensahe mula sa Panginoon. Anong makikita natin during that time? Makikita nyo during the early church, ito yung sinimula ni Apostol Pablo, meron silang mutual participation ng mga membership sa pag-worship sa Panginoong Diyos. Okay? Kayo ba may dalang awit, may dala ba kayong wika? Pero as time goes by, dun sa mga sulat ni Apostol Pablo na bili niya kay Timothy, ang makikita mo ron, ang emphasis ni Apostol Pablo na merong isang mangangaral or group of elders na magtuturo at mangangaral dun sa mga miyembro. Okay? Parang yung mutual participation, maging speaking in tongues, hindi mo na makikita yun as a regulative form of worship during that time. No? Pero, of course, hortatory kasi hortatory itong 1 Timothy, 2 Timothy, tsaka Titus. It was an instruction that was given to the pastor kung ano ang gagawin niya doon sa church. May bishops, may deacon, ano yung mga qualification at ano ang magiging trabaho ng mga ngaral doon. At makikita niyo ang binibigyang emphasis ni Apostol Pablo roon, yung pangangaral at pagtuturo ng mga pastor sa church. Okay? As far as mutual participation ng mga miyembro, katulad na makikita natin sa Korinto, hindi natin maaaninag dun sa mga sulat ni Apostol Pablo kay Timothy at kay Titus. Actually, dun sa 1 Corinthians chapter 6, no? Ang mapapansin niyo ron, it seems na may problema sa laro sa church, at dun sa church na yun, walang namumuno na pwedeng pangunahan yung pagkastigo doon sa isang miyembro na nagkakasala. Okay? Sino ang kausap ni Apostol Pablo ron? Yung church. Meron bang pastor during that time sa Corinto? Pag-aralan niyo para ma-appreciate niyo kung meron nga naglilid sa kanila during that time. Or dahil infant church yan, 5 taon na sila, mukhang wala pa yatang tumatayo na maglilid sa kanila during that time. At makikita mo, this is a gifted church, but makikita natin, ibang-iba na ito as time progresses dun sa mga sulat ni Apostol Pablo para sa mga iglesia, lalo-lalo na yung mga iglesyang pinamumunuan ng pastors and deacon. Katulad sa Pilipos, no? Yung pagbati ni Apostol Pablo ron, bumabati siya sa mga mananampalataya, sa mga pastor na nasa Pilipos at mga diakono ron. Organized na Okay? And yet, walang nabanggit doon katulad ng ganitong mutual participation na naandito pa yung mga supernatural gifts katulad ng speaking in tongues. Now, ano makikita natin dito? Pag nagtipon sila, ano itong pagtitipon nito? Ito yung pagtitipon ng pagsamba na ginagawa ng mga mananampalataya, katulad rin ng ginagawa natin sa ating kapanahunan ngayon. Hebrews 10:24 and 25. Sa ating mga pagtitipon, ano ang dapat ugaliin ng mga tao at ano ang dapat gawin niya sa kapatid niya sa pananampalataya. Ating isaalang-alang kung paano gigisingin ng isa't isa
sa pag-ibig at sa mabuting gawa. Ibubunsod natin ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa na huwag nating pababayaan ang ating pagtitipon na gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papapalapit na ang araw. So dito makikita nyo bilang magkakapatid sa pananampalataya, sa ating pagtitipon, we have a mutual responsibility to encourage one another, to provoke one another in love and in good works. At dito makikita natin yung edifying one another bilang magkakapatid sa pananampalataya. Yan ang tungkulin natin as mutual responsibility bilang magkakapatid na nagkakasama-sama at nagtitipon sa church. Kaya nga rito makikita natin yung maigpit na bilin ng pagbabawal na wag tayong lumiban sa pagtitipon natin bilang magkakapatid. So hindi lamang pagtitipon ng panalangin na makikita nyo sa Biblia, makikita din natin yung pagtitipon ng pagsamba. Mahalagang sumamba sa Diyos, mga kapatid. No? We are called of God to worship. Naalala nyo nung tinukso ng dyablo si Jesus Christ at pinasasamba ng dyablo si Jesus Christ sa kanya? Anong sinabi ni Jesus Christ? Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only thou shalt serve. So doon makikita nyo nakaakibat yung pagsamba sa paglingkod na ginagawa ng isang Kristiyano. Hindi lang tayo sumasamba rito, mga kapatid, kundi kasama rin ito doon sa ating paglilingkod na ginagawa sa Diyos kapag tayo nagbubunsod sa isa't isa, sa ikatitibay ng isa't isa, sa pagbubunsod natin sa isa't isa, sa pag-ibig sa Diyos, sa pag-ibig sa kapwa, at sa mabubuting gawa. Let's move on. Pagtitipon sa pag-aaral ng Biblia. Okay? Ito yung mahalaga din. Of course, Sunday school is not in the Bible. Pero makikita natin may prinsipyo yan sa Matthew 28, no? Go into all the world and preach the gospel to every creature, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Okay? Sunday school is in the Bible, wala siya sa Bible. Pero kukuha ka ng prinsipyo doon na kung saan magkakaroon ka ng systematic way na pwede mong turuan ang mga miyembro ng mga katotohanan mula sa salita ng Diyos. Kung tutuusin, masyado nga tayong maluwang . No? Kung isang araw ibibigay natin sa Panginoon Diyos, dapat buong 24 hours sa Panginoon . Pero ang meron lang tayo because of the culture that we have right now and because of the, the schedules and busyness and the work that we have. Minsan ang oras lang na ibinibigay natin sa Diyos, 1 oras at minsan late pa tayo roon. What if kung hihilingan tayo ng Diyos ng 5 oras sa pag-aaral ng kanyang salita para matuto tayo ng sama-sama. Okay? Kaya ba nating ibigay yung ganyan sa loob ng 1 linggo? Can we commit that? Pero nais kong makita ninyo, sa pagtitipon natin bilang magkakapatid sa pananampalataya, sakop nito ang pag-aaral ng Biblia. Aba, ang dami natin pag-aaralan sa Biblia. Malamang mamamatay na lang ako at mamamatay na rin lang tayong lahat, hindi pa natin talaga na pag-aaralan ng husto. Yung lahat ng sinabi sa katotohanan na sinabi sa salita ng Diyos, ito man ay sa Old Testament at ito man ay sa New Testament. Minsan nga may mga Kristiyano, minsan Bible college student pa . Nakagraduate ng Bible school yun . Hindi pa nabasa ang Biblia. Bible college student, okay? Nakatapos ng Bible school, hindi pa nabasa yung buong Biblia. Okay? At doon siya kukuha ng mensahe, ng salita ng Diyos. At ang prayer nga natin, kung tayo mangangaral ng salita ng Diyos, sana sa buong buhay natin, magawa natin na maituro yung buong Biblia from Genesis to Revelation ng tama. Dahil hindi ganun kadali. Kaya bilang magkakapatid, tignan po natin sa Gawa 11:26. May makikita tayo rito nang siya sa Antioquia, nang siya ay kanyang matagpuan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. Si Barnabas po ito, in-enlist si Apostol Pablo upang makatulong sa kanya sa gawain sa Antioch. Bakit? Kasi alam ni Barnabas yung capacity niya . Alam din ni Barnabas yung gift ni Apostol Pablo. At alam niya si Apostol Pablo pagdating sa pagtuturo, maaring alam niyang di kalibre at maraming matututunan sa kanya. Tandaan niyo, kung wala yung mga sulat ni Apostol Pablo sa New Testament, wala tayong alam kung paano patatakbuhin ng iglesia. Okay? Isipin mo sa dinami-dami ng mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, 12. Okay? Walang isa sa kanila na sumulat katulad ng sulat ni Apostol Pablo. 13 sulat ang isinulat ni Apostol Pablo at ito'y naglalaman, di ba,
ng mga katotohanan kung paano tatakbo ang church life. At ultimo nga si Apostol Pedro, mga kapatid, nung kapanahunan niya, 2 Peter chapter 3, yung sinabi niya, yung mga sulat ni Apostol Pablo, ang hirap unawain. Isipin mo, magkakasama na sila nung kapanahunan na yun. Pwede naman tanongin ni Pedro si Pablo, Paul, alam mo, ang hirap unawain yung sinulat mo rito. Ano ba ibig sabihin yan? Pwede yun. Pag nagkita-kita sila, paano tayo? 2,000 taon na nakakalipas. Di ba? Abay, magbibigay tayo ng effort kung ano yung kahulugan ng mga sinabi ni Apostol Pablo. Buti kung makakausap mo man lang si Apostol Pablo, para matanong sa kanya, Paul, ano ba ibig sabihin nung sa 1 Corinthians 15, yung prayer for yung baptism for the dead? Bigay mo nga sa akin yung meaning nun, nahihilo ako dun . Okay? So, hindi na natin magaganon. So, anong gagawin natin? Abay, pag-aralan natin yung background at bakit sinabi ni Apostol Pablo yung praise na yon. Meron ba talaga silang binabautismuhan para sa patay? Bakit? Kasi ang kultong application doon, kunyari si Brother Rene, maraming kamag-anak, okay? At nais niya rin maligtas yung mga yon, abay magpapabautismo siya ng maraming beses para doon sa mga patay niyang kamag-anak. Sipin mong interpretation na yan, baptism for the dead. Di ba? So, ganun ba talaga ibig sabihin nun? So, we will try to interpret that based on what really Paul said doon sa context na yon. Now, dito makikita natin, at nangyari sa buong isang taon ay nakasama nilang iglesia sa Antioquia at nagturo sa napakaraming tao. At sa Antioquia, ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano. Now, nais kong makita ninyo rito na si Apostol at si Barnabas, no? Dalawang masasabi nating giant sa pananampalataya, si Apostol Pablo bilang a theologian, they spent time teaching this church, this new church, no? Na nagsimula nung kapanahunan na yon. At alam naman natin, nag-switch yung event dito sa Antioch. Bakit? Kasi ito ang naging daan upang magsimula si Apostol Pablo, this is a Gentile church, ng kanyang mga missionary, tawag rito, yung paglalakbay mission niya. Dito nagsimula yon, no? Simula rito sa Antioch hanggang isugo siya kung saan-saan lugar. At dito rin siya nagre-report. Tuloy po tayo, Gawa Kapitulo 15, talatang 35. Ngunit nanatili sina Pablo sa Bernabe at Antikia na itinuturo at ipinangangaral ang salita ng Panginoon, kasama rin ang marami pang iba. Now, context, Gawa Kapitulo 15. Ano po itong Gawa Kapitulo 15? Naalala niyo yung council na nangyari sa Jerusalem na kung saan na merong mga dayo bulang Jerusalem, pagdating ng Antioch, nang gulo doon sa pananampalataya sa mga tao roon. Ang ginawa ng church ng Antioch, pinadala si Apostol Pablo upang tanungin yung sister church, or sabihin natin mother church, kung ito ba talaga, itong belief ninyo na salvation by works, kasi may nanggaling sa Jerusalem na pumunta rito, ganito ang tinuturo, ito ba'y tinitindigan ng mga mananampalataya at maging ng mga apostol sa Jerusalem? Bakit? Alam naman natin si Apostol Pablo, no? Siya yung defender ng teaching ng doctrine of grace. Kaya kinalaro ni Apostol Pablo yon. Nung kinalaro ni Apostol Pablo yon, binigyan sila ng sulat na sinasabi roon na hindi ito ang paniniwala dito sa iglesia sa Jerusalem. Ibinalik nila si Antioch yon, ibinalita nila sa Antioch yon, at nagkaroon ng talagang napakasayang resulta, bunga ng mabuting balita na natanggap nila dun sa church na kinaklaro kung ano yung stand nila. Okay? At si Apostol Pablo patuloy na natili doon. Patuloy uli sila sa pagtuturo. Kasi ganun lang no? At alam niyo ba sa ating kapanahunan ngayon, ang daming grupong naglabasa na masasabi natin kahit pare-pareho tayong mga Kristiyano at mga fundamental, hihimayin mo pa rin kung saan talaga ang stand mo . Halimbawa, pagdating sa soteriology, anong stand mo sa issue niyan? Arminian view or Calvinist view. Dalawa lang naman po yun. Wala na sa gitna . Walang Calvinian. Arminian or Calvinist, it's either moderate ka or moderate Arminian or moderate Calvinist ka. Pagdating sa soteriology, sa doktrina, pagdating sa position mo, sa future event, anong belief mo dyan? Actually, pag nag-aral ka ng future, may 4 na paraan kung paano ini-interpret yan. Yung tinatawag nilang preterist view, historical view, ideal view, at futurist view. At tayo, ang stand natin, futurist view. Pag sinabi mong futurist view, ang dami pang galamay dyan sa ilalim yan. Andyan yung
Covenant theology, tayo naman, dispensational premillennialist. Bakit? Kasi hindi lahat dispensational premillennial. Yung iba postmillennial, dispensational, pero postmillennial naman ang belief nila. So doon, hihimayin pa natin ano ba talaga yung stand natin na maliwanag at klaro na sinasabi ng Biblia. Pagdating ng ecclesiology, yung doktrina na sa simbahan, ganun din, iba-iba yung form ng government. Yung form ng government ng Roman Catholic, Iglesia ni Cristo, at saka yung kay Eli Soriano, ang belief nila yung Episcopalian. Okay? Tapos yung kala MacArthur, Congregational Presbyterian ng halo nun eh. Tayo naman Baptist. More on Congregational Democratic form of government. At yan makikita natin dyan. Yung form of government natin. Yung pinauso naman ng mga Baptist dito sa Pilipinas, na nanggaling sa, ewan ko saan ka, sa Santa Ana, theocratic form of government in the church. God ruling to the pastor. Ba, tigasin to, ano? Ang Diyos daw ay naghahari sa pamamagitan ng pastor. Kaya kung ano yung sinabi ng pastor, parang nagsalita si Moses sa lumang tipan. Imbento po yun. Wala nun sa Biblia. Actually, yung tatlo lang, no? Yung Episcopalian, Presbyterian, at saka yung elder ruling na tinatawag, at saka yung congregational. Yung theocratic form of government in the church, wala pong ganun. Okay? Ngayon, kapag gumawa ka ng ganun doktrina, mag-aral ka ng history, wala kang makikitang ganun. Okay? At nais kong malaman ninyo, kahit tayo, no? Kaya mas magandang hinihimay din natin at ako dami paliniwala, hindi. Okay? Actually, magiging klaro naman yan sa tulong ng Espiritu ng Diyos sa atin at sa tamang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Okay? Hindi naman natin sinasabi na tayo lang ang tama, tayo lang ang magaling. No. Okay? There are people, of course, dahil iba-iba tayo, may masasabi natin, may iba-iba tayong conviction in gray areas. Pag sinabi natin gray areas, no? Pero doon sa major area, yung fundamental na tinatawag, hindi tayo pwedeng magkaiba-iba dyan. Kapag nagkaiba ka dyan at naiba ka dyan, hindi ka ligtas. For example, yung virgin birth, hindi mo paniniwalaan. Si Kristo ay pinanganak ng birhen. Therefore, kung hindi siya pinanganak ng birhen, may kasalanan siya. Hindi siya qualified na tagapagligtas. Yung atonement, hindi mo paniniwalaan, yung katubusan na ginawa ni Kristo, na hindi sapat yung kanyang ginawang katubusan, kinakailangan dagdagan mo ng trabaho. Kapag hindi mo pinaniwalaan yun, fundamental of the faith yun, hindi ka ligtas. Yung resurrection, hindi mo paniniwalaan yun, na si Kristo yung nabuhay na muli, katulad ng ibang tao na sa 1 Corinthians 15, na yung iba sa kanila hindi naniniwala na may pagkabuhay na muli. Pag hindi mo pinaniwalaan yun, hindi ka ligtas. Yun yung mga core fundamental beliefs na isa man dito, hindi mo paniwalaan, hindi ka ligtas. Hindi ka Kristiyano. The Bible is the Word of God, hindi mo paniniwalaan. Gaano ka kasiguro dun sa itinuturo ng Diyos sa Biblia na kaligtasan kung hindi mo paniniwalaan na ang Biblia, salita ng Diyos, na nanggaling sa Diyos, na walang mali, na perpekto, na dalisay. Kung hindi mo paniniwalaan yan, baka hindi ka ligtas. I'm sorry, no? In core beliefs, kinakailangan, kahit hindi ka Baptist, magkaisa-isa tayo dyan. We are all fundamentalists na tinatawag pagdating sa core beliefs na yan. Now, nais kong sabihin sa inyo, mahalaga ang mga pagtitipon sapagkat sa pagtitipon, may mga gifted teachers na binigay ang Diyos sa church, may mga kapatiran tayo na mas malago pa sa pananampalataya o mas malalim pa ang pinag-aralan kaysa sa pastor na makakapag-ambag ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Hindi po monopolya ng pastor, no? Ang pulpito o ang church na siya lang dapat ang may pinakamaraming alam, hindi. Tandaan nyo, ang church body of Christ, kahit ang pastor, natututo siya sa kapwa-miyembro niya. Na iba ang karanasan na ibinigay ng Diyos sa kanya, iba ang wisdom na ibinigay ng Diyos sa kanya, iba ang gift na ibinigay ng Diyos sa kanya. Okay? At sa mga gift niyan, kinakailangan gamitin yan sa church para ang katawan ay ma-edified, including the leader of the church. Nakuha po ba? No? Kung may mga tao ritong gifted sa faith, yung iba gifted sa administration, yung iba gifted sa teaching, hindi lang pastor. Of course, it's expected to the pastor, expected sa isang pastor ang mangaral, mag-oversee at magturo. Kapag hindi ka marunong magturo, huwag ka magpastor dahil magpapakain ka ng mga tao eh. Okay? Sipin mo, linggo-linggo magpapakain ka ng mga tao, linggo-linggo gagawa ka ng mensahe, tapos wala kang sasabihin sa tao. Huwag ka magpastor. Hindi mo lugar yon. Pag-pray mo maigi kung ano yung vocation na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Dahil panawagan yan. Pero nais kong sabihin sa inyo,
No? Lahat tayo rito. Okay? We are gifted by God for the purpose of edifying one another, the body of Christ. At ang prayer ko ay magpagamit tayo sa Diyos. Okay? At nais ko lang sabihin din sa inyo, hindi lang po sa four corners ng haligi ng church natin magagamit niyo yung gift niyo. Lalo na ngayon. Usong-uso na yung yung tawag rito, ang tawag doon, video, no? Virtual. Ito si Brother Aster, nagba-Bible study, virtually. Okay? Kung gusto niyo mag-Bible study virtually, go on. Mag-Bible study ka sa kabataan, mag-Bible study ka sa mga bata, mag-Bible study ka sa mga manggagawa, mag-Bible study ka sa adult. Ako gusto kong Bible study face-to-face Kasi sa ganun ako lumaki. No? Na talagang kahit saang lugar yan, mapa-bangko, mapa-hotel, mapa-ilalim ng tulay, basta may taong tuturuan, punta. Magturo. Okay? Mag-entertain ng tanong. Kaya lang, nung lumao na, nagkaroon ng pandemic, iba na ang setup. Pero pwede mag-Bible study, no, ng virtual. Pero ito nais kong sabihin sa inyo, may danger sa ganito. Bakit? Kasi ang ibang mga Kristiyano, mukhang naging convenient na itong virtual Ayaw nang pumunta ng church. Yung mga maliliit na church, they are looking to big churches, katulad ng CCF, GCF, Victory. Mga sarado pa rin hanggang ngayon. Pwede ka naman gumawa ng sistema ron, kahit gaano kalaking church kayo, pwede kayong gumawa ng sistema na yung mga miyembro nyo magkakaroon ng face-to-face services. Basta, laki ba naman ng church nyo? Pag hiwa-hiwalayin nyo ng tagtatatlong silyan layo, magkakahawaan pa ba kayo nun? Pero bakit ayaw nyo magbukas? Diba? Kaya yung ibang mga so-called nasa malalaking church, they want to have face-to-face tawag rito, meeting. They come to small churches like us. Okay? May face-to-face tayo and still, we observe minimum health protocol. Bakit? Kasi kailangan natin ng pagtitipon, mga kapatid. Kaya nga lagi kong pinapanalangin at isama nyo sa panalangin ninyo na umigi na ang panahon natin, manumbalik tayo sa normal, no? Or in the same time, meron tayong mas baksinado tayo para mas malakas ang loob natin, magkaroon man tayo ng face-to-face. Kaninang umaga 3/4 ito. Puno. No? Wala pa yung panghapon, wala pa yung first service. Kung pagsama-samahin mo lahat yun, siksikan tayo uli. Mas malaki na ang lugar natin na kailangan. Pero nais kong sabihin sa inyo, that's why ginagawa natin sa 3 services ito, dahil hindi ma-accommodate yung ating church kung sama-sama lahat. Lalo-lalo na kung merong, anong tawag dito? Social distancing. Hindi tayo ma-accommodate. And it is our prayer na in the long run, mabalik uli yung dati nating schedule or karagdagan schedule. Magkaroon tayo ng Sunday school na talagang systematic ang pag-aaral natin ng Biblia. Kaya minsan, ginagawa ko na lang po yan, yung pagkakasunod-sunod doon sa ating services. Applicable naman ang Bible whether teaching or preaching. As long as it is expository. Tuloy po tayo. Gawa 13:44. Nang sumunod na Sabat ay nagtipon ng halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Ang context po nito, evangelistic meeting ito. Okay? Na kung saan si Apostol Pablo dito sa Gawa Kapitulo 13, yung audience niya rito mga Gentile, kasi yung mga Hudyo, ayaw na at nangayaw sa kanya. So pumunta sila sa mga Gentile. Yung mga Gentile, tuwan-tuwa. Bakit? Abay si Apostol Pablo sinabi siya, apostol sa mga Gentile Kaya nangyari, talagang punong-puno yung audience ng mga panahon na yon. And they are willing to listen to what Paul will say to them. Evangelistic po itong approach nito. Isang example din ng evangelistic approach na ginawa, si Pedro. No, nagpunta siya sa tahanan ni Cornelio. Ang ginawa ni Cornelio, tinipon niya yung kanyang mga kaanak. Tawag ko nga doon, one-time Bible study. Di ba? Tipo bang nagpa-birthday ka, ang daming dumalo, okay? Nung mabusugan lahat, guys, wag muna kayong umuwi. Ito, request ko lang sa inyo dahil birthday ko. Bible study tayo. One-time Bible study. At maraming nakarinig ng salita ng Diyos. Hindi lang sila nabusog physically, nakapakinig sila ng pagkain din ng kaluluwa. Well, ganun nangyari kala Cornelio Well, it is a meeting, pagtitipon din yon, but it is an evangelistic meeting. And sometimes, the principle of that can be applied in our modern day situation.
Kapag may mga evangelistic meeting, napigilan nga lang ngayong mga pandemic. Okay? Pero ginagawa natin yan. Okay? Pwedeng gawin ng church yan at outside. No? Or we will set a date ng church natin, magkakaroon ng evangelistic meeting and people, members of the church will invite friends. Okay? Sa church. Kasi ang mensahe dapat sa church, hindi evangelistic. Kung alam mo namang maligtas na yun bakit mag-evangelistic ka pa, mga ligtas na yan? Ang mensahe sa kanila, edification, patatagin at palaguin sila sa pananampalataya. Of course, that's why people are commanded, tayo inutusan, go ye, go out. Okay? Bring the gospel to the people. So minsan, hindi pa tayo ganun katatas magsalita sa tao at takot tayo, pero masyado tayong ma-impluwensya. Pagdating sa pag-i-invite sa kanila, bring them to church to listen to the gospel. Lalo-lalo na pag mga evangelistic meeting. Pwede po yun. Okay? Tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Gawa 17:44, nang gabing iyon ay agad na pinalis ang mga kapatid, sina Pablo at Silas patungo sa Berea, at dumating sila roon, pumasok sila sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon ang mga ito ay higit na mararangal kaysa taga-Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulutan kung tunay nga ang mga bagay nito. Dito naman ang tawag pro-evangelism or pre-evangelism. Alam niyo ba yung pre-evangelism? Okay, na ginagawa. Iba yung evangelism, no? Magbibigay ka ng gospel. Yung pre-evangelism minsan, ang gagawin mo, magbibigay ka ng mensahe in preparation to the gospel para ipakita mo na yung mensaheng ibibigay mo ay napakahalaga at totoo. Okay? Yung evangelism hindi sa lahat ng area effective yun Bakit kamo? Kasi minsan, yung mga tao, hindi naman kilala si Kristo Minsan marami silang Diyos-Diyosan. At yung ituturo mong Kristo sa kanila, isa lamang yun sa mga Diyos-Diyosan o isa lamang yun sa mga Diyos na idadagdag nila sa mga Diyos-Diyosan nila. Ang gagawin mo, patutunayan mo muna si Kristo ay tunay na Diyos. At siyang higit na makapangyarihan sa lahat ng Diyos. Well, ganyan ang mga approach, lalo-lalo na sa mga Buddhist country, sa Hindu country rather, no? Actually, yung isa, naibanggit ko na ito dati sa preaching ko, yung isang estudyante ko dati, parang naging mentor niya rin ako. Nakagraduate ng ISOT yun, International School of Theology, ngayon International School of Leadership na, si David Bongti, no, doctorate na, nakatapos ang Amerika at nakabalik dun sa Myanmar. Ewan ko kung nandun pa rin siya, ang gulo ngayon dun sa bansa na yun. Sabi niya, alam mo, Brother Doy, dito sa Pilipinas, mas madali na yung trabaho nyo sa evangelism Bakit? Kasi mga tao rito kilala na nila si Jesus Christ Okay? At narinig nila yung pangalan ni Jesus Christ. Alam nila yung Christmas, pinanganak si Jesus Christ. At dito, may mahal na araw kayo. No? Yung, of course, Catholic, naobserbahan niya rin yan At ipinakikita ron yung kamatayan ni Jesus Christ. Of course, tayo Baptist, itinuturo natin, ino-orient natin tao yung katotohanan patungkol kay Jesus Christ. Pero sa bansa namin, hindi ganoon. Sa bansa namin, magsisimula ka sa Genesis. Papatunayan mo yung Diyos na pinaniniwalaan mo sa Biblia, mas makapangyarihan yung Diyos na yun kaysa sa Diyos nila. Bakit? Naniniwala sila sa maraming Diyos Kapag hindi mo ginawa yun, idadagdag nila si Jesus Christ, isa lang sa mga Diyos-Diyosan nila. Ipoprove mo yun sa kanila. Ang tawag doon, pre-evangelism o kaya apologetics. Alam niyo bakit? Ang daming taong matalino. Hindi sa isang upuan or 5 minutes makukumbinsi mo sila. Kinakailangan yung mga hard and tough question nila, masagot mo reasonably mula sa liwanag ng salita ng Diyos. Mapatunayan mo na totoo ang Kristyanismo at yung mga pananaw nila na laban sa Diyos, mali yun. Saka mo mai-share yung gospel sa kanila. Pre-evangelism dito, hindi naman kagad nila pinaniwalaan si Apostol Pablo. Pinaniwalaan ba nila si Apostol Pablo? Kaagad? Now, of course, ipinangangaral ni Apostol Pablo si Kristo. Pero Paul is using the Old Testament in teaching the Lord Jesus Christ. Bakit? Wala pang New Testament nun So, anong ginawa ng mga alagad rito? Abay, sinuri nila yung lumang tipan. Kung sinasabi nitong mga ngaral nito, authentic talaga. Na talagang maiko-connecta nila yung ginawa ng ating Panginoong Kristo at siya talaga yung hinula sa lumang tipan para maging tagapagligtas. Ang tawag po ron pre-evangelism.
At ang tawag doon, defense of the faith. Okay? Inihahanda mo yon, yung mga tao, ipiniprepare mo sila sa katotohanan in order to them to preach the gospel. Ganyan minsan na makakausap mo kapag kulto ang kausap mo. Okay? Magwi-witness ka sa kanya ng 5 minutes, hindi ka paniniwalaan nun. Patunayan mo na mas tama ang paniniwala mo kaysa sa kanila, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi po ito winning over debate. But using sound, reasonable teaching from the Word of God na ito ang sinasabi ng Biblia. Hanggang sa makonvince mo siya mula sa katotohanan ng salita ng Diyos na si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas. Ang tawag po ron pre-evangelism. At dito makikita natin meeting yun ng ganon. Okay? Pero lahat yan, naka-umbrella yan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga pag may Sunday school tayo everyone is welcome to question. And everyone is welcome to answer kung may sagot siya. Dahil hindi lang naman akong may alam pagdating sa Biblia. Marami rin dito may alam pagdating sa Biblia. Tuloy po tayo. Sa verse 12, teka lang, pang-apat pala, pagtitipon sa pakikinig ng ulat mula sa mga misyonaryo na dumating. Ito po yung tinatawag ko rito. Okay, hindi ito missionary meeting, kundi missions conference ito. And it has something to do with reporting. Nagtitipon pa rin ang iglesia. Bakit? Kasi kinakailangan nila pakinggan yung taong isinugo nila at kung ano ang ulat sa kanyang gawain na ginawa. Of course, tayo, no? Kinalakihan natin na kapag may sulat na dumating sa atin, binabasa ng pastor yung sulat. Pero minsan, yung actual talaga na missionary na pumupunta rito at ibinabalita niya yung sitwasyon doon sa lugar niya, in the same time, yung tinatawag nating gawain, yung progress ng gawain. Tignan niyo po, Gawa 14:27, nang sila'y dumating, tinipon nila ang iglesia. Listen hindi ilang tao, hindi pastor lang ang kinausap. Tinipon nila ang iglesia at iniulat ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan nila at kung paanong binuksan niya, sino nagbukas? Binuksan ng Diyos para sa mga hintil ang pinto ng pananampalataya. Anong makikita natin dito mga kapatid? Gawa 14, kailan sinugo sila Apostol Pablo, Gawa Kapitulo 13, sila Apostol Pablo bumalik ng Antioch at nag-report sila sa kanilang first missionary journey. Saan sila nag-report? Doon sa church na kung saan sila sinugo. Doon sila accountable. Of course, kapag dumadayo ka sa iba-ibang church, ini-inform mo sila ng iyong gawain dahil alam naman natin, sa gawain ng mission may partnership yan. Minsan hindi kaya ng isang church suportahan yung isang pastor or isang grupo or isang pamilya, kaya kinakailangan ng participation ng iba-ibang mga churches para makatulong. Alam niyo ba si Apostol Pablo, ang daming gawaing sinimulan? Alam niyo ba kung sino yung church lang na masugid na sumusuporta sa kanya? The church at Philippi. Pinapaalam niya yan, lalo na sa Corinto. Alam niyo yung mga Macedonian churches? Pag binasa niyo yung 2 Corinthians, ma-appreciate niyo Ayoko maging pabigat sa inyo, sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto. Kung tutusin, yung mga taga-Corinto, ang yayaman nun. Cosmopolitan city yung Corinth Pier yung area na yun Talagang lugar ng mayayaman. No? Parang Makati ang dating. Pero sabi ni Apostol Pablo, alam niyo, ayoko maging pabigat sa inyo Ayokong isipin ninyo na nangangaral ako dahil sa pera. At ninakawan ko yung ibang mga simbahan. Yung ibig sabihin na ninakawan niya yung ibang simbahan, hindi nagnakaw siya literally. Ibig sabihin, yung responsibility nyo as Corinthian church na sumuporta sa akin, hindi ko inalaw na magbigay kayo sa akin. Pero yung ibang simbahan, sila ang nagbibigay sa akin. Para wag niyong isipin, Corinthian church, na pabigat ako sa inyo. Ganon yung ang bigat ng philosophy ni Apostol Pablo ron sa 2 Corinthians. Bakit? Kasi ang daming kumu-question sa kanya ron, pati yung pagiging apostoles niya Kino-question siya kung tumanggap siya ng support doon, kahit dapat siyang suportahan dahil siya nagsimula ng gawaing yun. At yun makikita natin, itinalaga ng Diyos yan, na ang nangangaral, kinakailangan mabuhay sa ebanghelyo, hindi sa pagninegosyo. Kaya nakatalaga sa Biblia yon. So ano nangyari? Pero pinigil niya yun. Yung pribileyo niya yun sa mga taga-Korinto. And yet sinabi niya, yung mga taga-Macedonia, yun ang sumuporta sa akin at sa pangangailangan ng mga kasama ko. Alam niyo kung sino ron?
Yung grupo ng Philippians. Kaya nga napakagandang pag-aralan sa mission kapag pinag-aralan mo yung Philippian Church, makikita mo yung pakikiisa nila kay Apostol Pablo sa simula ng gawain. Dahil ganun talaga yung philosophy niya na kapag itong church nito may problema at mukhang ko-questionin ako sa pera, hindi ako tatanggap ng pera sa kanila. Yung ibang church ang susuporta sa akin para tumulong. Lalong-lalo na yung willing na mag-support sa kanya. Well, dito nais kong makita ninyo, it is a missionary report. Okay. Yung mga missionary ba natin, kinakailangan silang mag-report sa atin? Yes. Para malaman natin yung ginagawa nila. Ay siya nga pala, no? Mayroon akong isang kapatid sa pananampalataya, alam din ng ibang mga kapatid rito yan, na nung ako'y hanggang ngayon naman, no? Merong itinatag yung isang kaibigan ko na estudyante ko dati, nasa sa ibang bansa, na magtayo kami ng ministry, which is ang pangalan, Lamb Ministry. At yung Lamb Ministry na yun, pinadadaan sa akin, sinusuportahan namin ibang mga workers, mga pastor, ibang mga estudyante, yung mga estudyante ibang nakagraduate rito. Alam ko, nakatikim ng support yan doon sa Lamb Ministry. At hanggang ngayon, patuloy pa rin po yun. No? So, kahapon, I think kahapon yun or 2 weeks ago. Tama, kahapon, 2 days ago. 2 days ago. Sinend ko yung support sa isang kaibigan na pastor din sa Thailand. Na? Hindi natin missionary dito yon, pero doon sa grupo namin, Love Ministry, tinutulungan namin. And then, Thailand nga ba siya? Yes, Thailand. Border ng Myanmar, Thailand, ang ministry niya. And then, nagpasalamat, dahil alam naman niya, monthly dumadating yung support. And then, nag-text sa akin. Sabi niya, Pastor, uuwi na ako. Sabi niya, sabi ko, bakit? Na mild stroke ako rito. Hindi ko na kaya yung gawain. Mild stroke, ha? Okay. At parang gusto niya sabihin, Pastor, wag mo na akong suportahan. Okay? Dahil babalik na kami sa Pilipinas. Dahil na mild stroke ako rito eh. Mabigat na sa akin yung gawain. Pero, sabi niya, meron na akong papalit sa akin dito para tumulong. So, sa akin naman, sige, ang nasa isip ko, wag ka mag-alala, hanggang sa makabalik ka rito, continue support mo. And then, we will talk para at least ma-ship natin yung support sa ibang tao. Hindi po ganun kadali. No? Inaalam natin yung kalagayan nila, yung iba sa kanila nagkakasakit. Meron akong kapatid ngayon na nasa Vietnam. At ang panalangin ko, tulungan ng Panginoong Diyos na mabigyan ng pangangailangan na $1,200 para yung mga Kristiyano ito. Naiipit ngayon doon, gusto na nilang makauwi. Kaya lang yun ang kailangan nilang pera. Kaya may mga kakausapin akong tao sa tulong ng Diyos. Sana lumambot ang puso na makatulong para pauwiin itong mag-asawang ito. Okay? Mga katatagal ko ng kasama sa minister doon, naiipit ngayon sa Vietnam. Nagtuturo doon sa school sila nagtuturo. Hanggang sa nagkaroon ng pandemic, nagsarado yung school, kino-question sila ng gobyerno, halos linggo-linggo, kino-question sila sa presinto. Talaga nakakatrauma yung nangyari sa kanila. So ngayon gusto na nilang umuwi. Okay? Kaya lang, yun nga ang problema. Kasi bayad sila sa isang eroplano, kaya lang mukhang hindi pa sila binibigyan ng ticket dahil nga sa mga, anong tawag rito? Yung ating pagpipigil. No? Yung anong tawag doon? Yung pagbaban. Yung iba naman nakauwi, kaya lang, they course through another airlines na mas magastos. Sabi sa akin, Pastor, ito na lang ang kailangan ko para makauwi kami. Well, pag-pray natin. Dahil sa totoo lang, mga Kristiyano din yun, matatagal na sa gawain, matatagal ko ng mga kilala sa gawain na talagang suko ang buhay sa Panginoon, mag-asawa sila, tumutulong sa gawain sa Vietnam. So, ayun, nangyayari ngayon. So, mga kapatid, itong mga pastor na ito, kapag tayo may pag tayo may pupunta rito, well, ako, sabi ko nga, ang daming gustong pumunta rito sa atin ngayon eh. Kaya lang hindi pa tayo nakakapag-imbita ngayon. Sabi ko, once na maayos, ang daming gusto pumunta, I tell you. Okay? Kinakausap ko lang sila, gusto mag-present ng gawain, yung iba mga kakilala ko, yung iba gustong pumunta rito dahil mga missionary natin sila at gusto nilang magbigay ng report sa atin. Kaya lang sa ngayon, hindi pa tayo nakaready sa bagay niyan. Inihahanda pa natin. At least kapag dumating sila rito, nakapag-prepare tayo sa kanila. Dahil alam niyo, apektado rin talaga yung pagbibigay natin.
At nung pumasok ang pandemic, kung alam nyo lang, may mga missionary tayong nahinto ang pagsusupport sa kanila dahil hindi kinaya ng ating mission support. No? Na actually dapat every month, ang regular na pumapasok dapat 25,000 sa ating missionary para masustain natin lahat yung missionary natin, foreign and local. Kapag hindi na-sustain yun, ang nangyayari, kalahati yung nagiging support nila. At alam nila yan, yung ibang church hindi nakapagsusupport sa kanila. Tayo kahit kalahati, nakapagbibigay tayo kasi pandemic eh. At ini-inform natin sila kapag ganun. Nakakalungkot, no? Eh kapag nalagay ka pa rin sa kalagayan na nagkasakit ka rin sa ibang bansa, nako, ang tanging makakatulong lang talaga sa iyo yung churches na sumusuporta sa iyo rito. So kapag may missionary, listen to their story attentively, attend kayo ng church, your presence means something. Dahil pagtitipon yan para mapakinggan natin kung anong ginawa ng Diyos sa kanila dun sa lugar na kung saan sinugo sila ng Diyos. Dito makakita tayo ng ganun. Pagtitipon sa tinatawag nating pakikinig ng ulat mula sa mga misyonaryong dumating. At yung ikalima, pagtitipon sa pagpapaliwanag sa tamang pinaniniwalaan ng iglesia. Nabanggit ko na ito kanina, it is worth repeating. Sinabi rito sa Gawa 15:30, kaya't nang sila'y makaalis, na pumunta sila sa Antioquia, nang matipon na nila ang kapulungan, ay kanilang ibinigay ang sulat, nang ito'y kanilang mabasa, sila'y nagalak sa pangaral. Anong ibig sabihin nito? Ito yung sulat na ibinigay kay Paul at kay Bernabe upang ibalik nila sa Antioch at ipanliwanag doon sa mga kapatid sa Antioch sa pananampalataya. Ito ang stand ng Jerusalem Church. Kung may mga pumunta man dyan na sinasabi nila galing sila sa Jerusalem at ginulo ang pananampalataya ninyo, hindi yan kasama namin. Okay? Anong ginawa rito? Nagkaroon ng paglilinaw. At ganoon naman talaga. No? At tinipon din ang iglesia rito. At makikita mo, nagresulta ito sa kagalakan. Bakit? Abay, pambihira ba naman? No? Nayanig yung church sa Antioch na may bumisita rin taga Jerusalem. Eh. Ang teaching ba naman, hindi pa kumpleto ang kaligtasan ninyo hanggat hindi kayo nagpapatuloy. Abay, pambihira. No? Kumbaga, hindi sapat yung tanggapin nila si Kristo bilang tagapagligtas. Hindi soli Christus eh. Hindi soli gratia. No? So, nakipagtalo si Bernabe at si Apostol Pablo. Hanggang isinugo sila ng church, punta nga kayo sa mother church, punta nga kayo dyan sa sister church natin sa Jerusalem. Alamin mo nga kung anong stand nila. Ganun ang ginawa nila Apostol Pablo. At nang magtipon ng konseho doon, nagbigay sila ng tamang paniniwala at stand ng Jerusalem Church. Ibinalik nila yon. Pumunta sila sa Antioch at si Apostol Pablo at si Bernabe ipinaliwanag nila sa mga mananampalataya. Yung mabuting ulat ng pinaniniwalaan ng kanilang sister church. Okay? Pero nagtipon pa rin yung iglesia. Nagsama-sama pa rin sila. Anong idinulot nito? Abay kagalakan sa mga kapatid sa pananampalataya. Knowing na yung church na kung saan, confident silang sister church nila, pareho sila ng paniniwala. Listen, iba-iba ang churches, pero sa mga core beliefs, dapat magkakapareho tayo. Okay? Dapat hindi tayo magkakaiba. Minor, maaari. Maaari yung methodology ng ibang mga churches, iba sa methodology natin. It is understandable. Yung preferences ng isang pastor na ginagawa niya sa church, maaring iba sa preference ko na ginagawa natin sa ating church, understandable. Pero pagdating sa core beliefs, okay, yung tinatawag na, ano ba tawag natin dun? Non-negotiable. Yan. Non-negotiable beliefs, dapat pare-pareho po tayo dyan. Hindi tayo magkakaiba. Okay? Mababansagan lang kulto ang isang pangkating pananampalataya o hidwa ang kanilang paniniwala kapag klaro na maliwanag sa Biblia na mali nga ang paniniwala nila. Salamat sa Diyos, no? Ikinlaro ito. Pang-anim, pagtitipon sa pagdidisiplina. Of course, Matthew 18, future pa ito, no? Pero makikita nyo rito, yung pagtitipon dito para sa pagtutuwid sa isang kapatid. Kung magkasala laban sa iyo ang iyong kapatid, pumaroon ka at sabihin mo sa kanya ang kanyang pagkakamali kapag kayong dalawa lamang. Kung pakinggan kanya, napanumbalik mo ang iyong kapatid. First step sa mga cases ng open. Mateo 18 verse
16, ngunit kung hindi siya makinig, magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawa o tatlong saksi ay mapagtibay ang bawat salita. Dito papasok yung your words against my words. Sino mas matimbang? Hindi. Kuha ka ng witnesses at itong mga witnesses ito ang magsasabi na itong taong ito ayaw talagang ayaw talagang magsisi sa kanyang kasalanan. At least may witnesses ka. Kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw niyang pakinggan maging ang iglesia, ay ituring mo siya bilang isang hintil at maniningil ng buwis. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, na anumang inyong talian sa lupa, yaong tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa, yaong kakalagan sa langit. Ito minsan na out of context ito, no? Parang ginagamit sa prayer meeting, where 2 or 3 gather together, I am the midst of them. Context po nito pagdidisiplina. Kapag kayo nagtipon-tipon, ilan man kayo at gagawa kayo ng aksyon as a church sa pagdidisiplina, nasa gitna ninyo ako. Yung presensya ko kasama ninyo. Sino man yung kakalagan ninyo o sino man yung tatalian ninyo, ganun din ang magdidesisyon ng sa langit. Sinasabi po ito sa church. Okay? Sinasabi ko rin naman sa inyo, kapag nagkasundo ang dalawa sa inyo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling ay gagawin para sa kanila ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan nagkakatipon ng 2 o 3 sa aking pangalan, kapag sila'y magdidisiplina, ay naroon ako sa gitna nila. 1 Corinthians 5:4-5, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kapag kayo ay nagkakatipon, kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo, ay ibigay ang ganyang tao kay Satanas sa ikawawasak ng laman upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo, pagtitipon, ang gagawa ng desisyon ng paghatol ay ang buong iglesia, hindi isang tao lang. Okay? At ang huling-huli, pagtitipon sa paggawa ng ordinansa. At dito po tayo magtatapos, no? Alam natin to. 1 Corinthians 11:17-35. Ngayon, sa mga sumusunod na tagubilin ay hindi ko kayo pinupuri. Nais kong basahin to para makita ninyo na nung isunulat ni Apostol Pablo yung context na may kinalaman sa pag-oordinansa, may problema dun sa church. Mark, penging ang tubig. Maraming salamat, kapatid. Ngayon sa mga sumusunod na tagubilin ay hindi ko kayo pinupuri. Bakit? Sapagkat kapag kayo nagkakatipon, ito ay hindi para sa ikabubuti, kundi para sa ikasasama. Sipin mo sama ng komentaryo ni Pablo rito, no? Alam niyo sa sasabihin ko sa inyo, susunod na sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo pupurihin. Sabi ni Paul. Kasi yung ginagawa niyong pagtitipon, yung ginagawa niyo na church gathering, imbis makabuti yung ginagawa ninyo, nakasasama sa inyo eh. Bakit? Yun ang tanong. Bakit ganun ang statement ni Paul? Sapagkat una sa lahat, kapag nagkatipon kayo sa iglesia, ay nababalitaan ko na mayroong mga pagkakahati-hati sa inyo. At pinaniwalaan ko iyon ng bahagya. Sapagkat kailangan magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi upang ang mga tunay sa inyo ay malantad. Bay, pinapaboran pala ni Apostol Pablo yung pagkakabahabahagi rito. Bibigyan ko muna ito ng context. Unang-una, sabi ni Apostol Pablo, minabalitaan ako sa inyo. Alam niyo, kapag nagkakatipon-tipon kayo, may division na nangyayari pag nagtitipon-tipon kayo. May isnaban, may clique. At alam niyo naman ang ugali ng tao kapag may division sa church. No? May pagka-holier than thou. Yung magkaaway, isa nakaupo rito, yung isa nakaupo doon. Kapag nagkamayan, hindi nakikipagkamay. Diba? Pag nagkasalubong sa CR o kaya nagkasalubong sa pintuan, hindi nagbabatian. Sabi ni Paul. At pinaniwalaan ko, iyon ang bahagya. Sapagkat kailangan magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi upang ang mga tunay sa inyo ay malantad. Verse 19 talks about of healthy division. Division in church can be healthy kung malalantad yung mga tunay at malalantad yung may mga mali. Okay? Ibig sabihin, kung magkakaroon man ng division sa church, dapat itong division na ito, healthy kind of division. May mga taong mali talaga ang ginagawa,
false teachers talaga, malalantad sila. At may mga tao talagang naninindigan sa katotohanan, tama ang ginagawa nila, tunay sila. Kaya na-identify kagad kung sino yung gumagawa ng mali. Verse 19 yan. Pag-aralan nyo maigi. No? May mga unhealthy division sa church. At yung unhealthy division, when division is caused by personalities, hindi caused doctrinally. Okay? Sometimes it is caused by immaturity ng mga miyembro. Pero kapag ang issue na has something to do with truth, kinakailangan manindigan yung mga totoo at malalantad yung mga sinungaling. Yun po ang healthy division. Tuloy tayo. Kapag kayo nagkakatipon, iyon ay hindi upang kainin ang hapunan ng Panginoon. Sapagkat kapag dumating na ang panahon ng pagkain, ang bawat isa'y nauuna sa kanyang sariling hapunan at ang isa'y gutom at ang iba'y lasing. Now, anong ibig sabihin ng sinabi ni Apostol Pablo rito, yung pagkakatipon nila? Tandaan nyo, kasabay ng kanilang pagkakatipon yung tinatawag na love feast. Kung itatranslate natin yan sa 2021, ang tawag dyan, potluck dinner. Okay? Kayo ba sanay sa potluck? Ang mga Baptist, best dyan pagdating sa potluck. No? Ang problema dito, okay, may schedule sila ng kainan. Ang nangyayari ngayon, pag pumunta sila sa church, yung may mga dalang pagkain, kakain na doon. Yung mga walang dala, hindi nila shesheran. Eh di magugutom, yung iba naman, abay sobra-sobra na ang ininom ng alak at lasing during the service. Kasi sinasagawa nila yung potluck pagkatapos nung banal na hapunan nila. Kaya lang, yung ibang darating doon, hindi pa nga nagsisimula yung service, para mag-worship sila at mag-observe ng Lord's Supper, abay kain na. At yung may mga dala lang ang kumakain ng sarili lang dala, imbis nilang i-share sa ibang tao, sinasarili nila yon. Kaya rito makikita mo, yung iba busog, yung iba gutom, yung iba lasing. And then makikita mo, ipinasok ng ating Panginoong Jesucristo rito, yung pagtuturo sa banal na hapunan. Pasok tayo. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan, na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa gayon ding paraan, ay kinuha niya ang kopa pagkatapos magapunan, na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan. Sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. At nang siya ay makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ay aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Verse 25, sa gayon ding paraan, kinuha niya ang kopa pagkatapos magapunan, na sinasabi, ang kopang ito ay isang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito tuwing iinom kayo nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain ninyo, ang tinapay na ito at iinumin ng kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya ang sino mang kumakain ng tinapay o umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat ay magkakasala ng katawan at dugo ni Kristo. Anong ibig sabihin nito? Hindi nararapat unworthily. Well, sa totoosin lang, hindi tayo nararapat maging bahagi nito dahil na tayo makasalanan. Pero ngayon, nararapat na tayo dahil anak na tayo ng Diyos. Kaya lang yung context dito ng hindi nararapat dahil nga may division na nangyayari doon. Imbis it is a time of a joyous fellowship sapagkat inaalala nila yung pagpapasalamat sa Panginoon, yung ginawa ni Kristo, hindi ganoon ang nangyayari. Okay? May pag-aaway doon, may hindi pagkakaunawaan doon. Hindi panahon ng unity yung ginagawa nilang pagtitipon. And because of that, kung gano'n ang kanilang ugali during that time, no? Nung panahon na yon, abay kinakailangan sila magsisi dahil kung hindi sila karapat-dapat na magpartake. Why? Dahil yung pag-alaala sa Panginoong Jesucristo, yung namatay siya at nabuhay na muli, upang magkaroon ng iglesia, at ang iglesia na yan ay dapat magkaisa, pero kung may division sa gitna nila, abay yung mga tao roon nagkakasala. Continuous.
No? Ang pagkakasala nila, isipin mo, magpapartake lang sila nito ritually. And then tuloy pa rin yung pagkakabahagi-bahagi nila sa church. Kaya hindi sila karapat-dapat sa gagawin nilang pagpapasalamat. Tandaan nyo, yung pagpapartake, ang tawag nga rito, Eucharistos eh. At ang ibig sabihin ng Eucharistos, thanksgiving. Hindi mourning, kundi thanksgiving, pagpapasalamat sa ginawa ng ating Panginoon sa atin. At dapat yung pagpapasalamat na ito, masayang pakikisama ng bawat isa, sa bawat isa dahil sa napakagandang ginawa ni Kristo sa atin. Kaya lang, hindi ganoon ang nangyayari sa iglesia sa Corinto. Tuloy tayo. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito marami sa inyong may hina at mga may sakit at ang ilan ay namatay. Subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan. So ang ibig sabihin nito, subalit kapag tayo hinatulan ng Panginoon, tayo sinusupil niya upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. Dahil dito mga kapatid ko, kapag kayo nagkatipon upang kumain, maghintay kayo. Kung nagugutom ang sino man, kumain siya sa bahay upang sa inyong pagtitipon ay huwag mauwi sa paghatol tungkol sa iba pang mga bagay. Magbibigay ako ng tagubiling pagdating. Now, nais kong makita ninyo yung mga katotohanan dito. Sa verse 31, subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan. Anong ibig sabihin nito? Kung sa oras na ito at narito ka, nais mong ituwid yung mali mong pag-uugali laban sa iyong kapatid, gawin mo na para maging karapat dapat ka magpartake ng Lord's Supper. Okay? Ngayon, kung hindi mo ginawa, ang nangyari ngayon, pinalo ka ng Diyos, maganda rin naman yun. Sabi rito, subalit kapag tayo hinatulan ng Panginoon, pinatutuwid ka na ng Diyos dun sa Lord's Supper, hindi mo pa ginawa, so ang Diyos na humatol sa iyo, mabuti rin yun, kasi itinutuwid ka niya. Sabi rito, tayo'y sinusupil upang huwag tayo mahatulan kasama ng sanlibutan. Dahil dito mga kapatid ko, kapag kayo nagtipon upang kumain, maghintayan kayo. Okay? Tandaan nyo, may problema ron sa church. No? At ang pagbabanal na hapunan ay isang masayang pagtitipon nating mga mananampalataya. Kung wala tayong problema sa church, walang problema ang magkapatid sa pananampalataya, lahat tayo karapat dapat kumain at maging bahagi nito na masaya ang ating puso. Okay? Pero kung alam mo may problema ka sa kapatid mo sa pananampalataya, abay ayusin mo ito. Okay? At nang sa gayon, sa iyong pakikipagtipon sa mga kapatid upang magpartake at magpasalamat sa Panginoon. Hindi ka nagpapartake ng paghatol, kundi nagpapartake ka kasama ng mga kapatid na may pagpapala mula sa Diyos. At ang payo dito ni Apostol Pablo, no? Para maiwasan yung ginagawang problema during the Lord's Supper kapag may potluck sila. Abay, kung nagugutom ka, kumain ka na lang sa bahay mo. Muwi ka ron, kumain ka sa bahay mo. Kasi ang gusto pa yata niyang gawin, doon siya kakain sa church, aantayin niya yung may mga dalang pagkain at makikikain siya. At yung may mga dalang pagkain naman, dahil may mga galit sila rin sa ibang mga membrong walang dala, ayaw naman nilang pakanin, ayaw nilang sharean. Pansinin yung attitude nila, no? Ang sagwa, ang pangit. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, yung may kinalaman sa paghatol during banal na hapunan. Yun pong context nun. Okay? So ang gagawin po natin ngayon, mananalangin muna tayo ng pagtatapos. Tapos, mag-aabulehan tayo, sasamba tayo sa Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay. And then magpapartake po tayo ng Lord's Supper. Yung ibang mga kasama natin dito, nakapagpartake na kaninang umaga at maging ako. Kaya lang pangangasiwaan ko pa rin ang pagbabahagi nito sa mga kapatid. Sa mga hindi pa, inaanyayahan ko po kayo magpartake. Ang position po natin sa bagay na yan, not necessarily you are a member of this church. Okay? Ang mahalaga, kapatid ka sa pananampalataya, but we encourage you to be part of this church. Sapagkat it is the Lord's table. It is not the church table. It is the Lord's table. Ito'y hapag ng Panginoon. Kaya yung mga bahagi sa hapag ng Panginoon ay yung mga anak ng Diyos.
Manalangin po tayong lahat. Maraming salamat po, O Lord, sa oras na ito na ipinagkaloob mo. Salamat sa pribilehiyong pinagkaloob mo sa amin na kami nagkasama-sama sa napakahalagang araw na ito na sinasariwa namin sa aming puso ang ginawa mo sa amin sa krus ng Kalbaryo, O Diyos. At ganoon din ang kahalagaan kung bakit kami nagtitipon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maintindihan ng iyong mga anak ang iba-ibatang uring pagtitipon na makikita namin sa Biblia, na ito'y nagbibigay ng katotohanan na napakahalaga ng lokal na iglesia at ang pagsasama-sama ng mga kakapatid sa isang lokalidad. Patnubayan mo kami, Panginoon, sa susunod naming gagawin sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay? Asan yung usher natin? Karen, ikaw na muna mag-usher. Pray mo na rin, kapatid. Tayo po'y manalangin. Once again, our Heavenly Father, we are thankful for the lessons that you have given to us through your servant. Continue to guide us, Lord, in all our undertakings, in our everyday life. Bless the offering, use them for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Mark, ikaw mag-a-assist sa akin dito, ha? First Corinthians chapter 11, at ang talata po natin ay verse 23. Ito po ang sabi ng Biblia. Bilang paalala sa ating lahat, sabi rito, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, ang ibinibigay ko naman sa inyo. So itong pagbabanal na hapunan ay isang gawain na tinanggap ni Apostol Pablo mula sa Panginoon direkta, at ito ibinibigay niya na dapat isagawa sa iglesia. At sinasabi niya ito sa Korinto noong mga oras na yon. Ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya ay ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. Mark, can you distribute the bread? Sa tingin ko yung mga iba, mga nagpartake na kaninang umaga. Bagay ako. Okay. Nang sila'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, itong aking katawan, na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Mananalangin muna po tayo, and then magbibigay ako ng ilang minuto for you to have a silent prayer, and then we will proceed in eating it. Okay, let us pray. Salamat, O Diyos, sa kasiyahang ito na alalahanin ang iyong ginawa sa amin sa krus ng Kalbaryo. Na ang iyong katawan, O Diyos, Diyos na nagkatawan tao, bayubay sa krus, nasira para sa kabayaran sa aming kasalanan. Salamat, O Lord, at isang pribilehiyong gunitain ang ginawa mo para sa amin, Ama, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Patnubayan mo kami sa oras na ito sa pagpartake ng tinapay na ito.
Salamat o Diyos sa tinapay na kung saan inaalala ka namin. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kumain na po. Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang kopa. Pagkatapos magapunan, na sinasabi, ang kopang ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Pakidistribute na. Sa gayon ding paraan, kinuha niya ang kopa pagkatapos magapunan na sinasabi, ang kopang ito, siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakain ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin ngayon na isang masayang bagay na alalahanin ang ginawa mong kamatayan sa amin, na ang puso namin ay puno ng nag-uumapaw sa pasasalamat. Salamat sa kaligtasan, Panginoong Hesukristo, na ang banal na dugo mo na siyang naging dahilan ng iyong kamatayan na sa ikalilinis at ikapatawad ng aming mga pagkakasala. Tulungan mo kami, O Diyos, bilang mga anak mo. Bunga ng aming pagpapasalamat sa iyo ay ang buhay na matagumpay laban sa kasalanan. Tulungan mo kami, O Diyos, sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus at sa Espiritong nananahan sa amin. Na huwag kami makalimot, Panginoon, nasa riwain lagi. Sa ganitong pagkakataon, ang napakahalagang ginawa mo sa amin, nang ikay namatay, inilibing, at nabuhay na muli. Ama, salamat sa katas ng bunga ng ubas na kung saan inaalala namin ang dugo mo na siyang naging tagapaglinis ng aming kasalanan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Tayo uminom. Mark, pahiwan. Ang gagawin po natin ay magpapaawit si Brother Mark ng Victory in Jesus. And then closing prayer si Brother Paul. Brother Paul, ikaw na mag-closing prayer.
Okay, let's all stand up at awitin po natin itong Victory in Jesus. First stanza lang po. Awitin po natin. Ready, sing. I heard an old, old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is due Him. He pledged me to victory beneath the cleansing flood. Amen. Manalangin po tayo. Hello. Dakilang Diyos, Ama na nasa langit, patuloy po Ama na tinadakila, tinataas po namin yung pong pangalan. Tunay Lord na naharapat po na kayo po'y sambahin at paglingkuran Panginoon. Salamat sa nadaos Panginoon na buong maghapon na pagsamba, maging sa pag-alaala po ng kamatayan po namin Panginoong Hesus at sa aming pag-aantay Panginoon sa muli niyang pagbabalik Panginoon. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa mga salita po ninyo na nahayag na aming napakinggan sa buong maghapong ito. Nawa, Panginoon, ay ito po ay manatili, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon. Magsilbi pong pananampalataya po namin, katatagan sa aming pananampalataya. At magsilbi pong prinsipyo po namin upang kami po ay lumakad sa katotohanan, sa liwanag po ng inyong pong salita. Nawa, pagtibayin niyo po ang inyong pong iglesia. Nawa, Panginoon, sa mga mensahe na aming napapakinggan, sa bawat pagtitipon ay ito po ay magbuklod po sa amin. Magkaroon, Panginoon, ng pag-ibig sa inyo at sa inyo po iglesia na mataas, Panginoon, na paggalang at nandun po, Panginoon, yung kagalakan palagi na kayo po ay aming mapuri, mapasalamatan sa bawat panahon na, Panginoon, na inyo pong ibibigay at pagkakataon sa amin. Lord, pagpalain niyo po ang aming pag-iwa-iwalay, pansamantala, at ibalik niyo po kay Panginoon na patuloy po na nandun po yung pag-asa at kasiglaan sa aming mga puso, Panginoon, na kayo po na ang siyang aming tinataas, dinadakila, Panginoon, sa bawat pagtitipon. Salamat po at dalangin po namin na kayo po ang siyang patuloy, Lord, na magbigay ng pag-iingat sa amin, sa anumang pong karamdaman, Panginoon. Ilayo niyo po kami, ipanatili niyo po yung malakas na kalusugan sa amin, Panginoon, maging payapang isipan, Panginoon. Salamat po, ito po ang dalangin sa pangalan po namin, Panginoong Hesus. Amen. Amen.